Hi everyone, this is Hannah Rabi and Creative Teacher at VR. Hello po. VR, napaka-successful ng 2024 mo tapos ang dami mong project sa Viva Max and na-launch ka rin isa sa mga Viva Max actor. Ngayon 2025, ano yung mga abangan sa'yo? Sa Body Closer po tayo ng taon, sa 21 po lalabas sa Mama's Boy. Kasama ko po dyan si Sahara Bernales, Stephanie Raz, at si Josh Ivan Morales. Dito John. Tapos ngayon po nag kami ng Victoria Silver, yung direct map. Kasama ko si Baldaceron, si Christine Bermas. Meron pa po ako minsan shoot, pero hindi ko pa po yata pwede sabihin. So marami po tayong abang ng 2025, kaya stay tuned lang po. Salamat po sa lahat sa support. Tapos eto, sa dami ng project mo sa Viva Max, isa ka sa kino-consider as Viva Max King. Anong comment mo dyan sa title na yan? Di ba parang dati napag-usapan yan? Salamat diba? po sa mga nakaka-appreciate po, pero naka-move on na po tayo dyan sa title ko na yan. Ano naman, paulit-ulit po ko sinasabi dati pa, hindi naman natin magka-title. Basta ako po, binibigay ko lang yung best ko sa lahat ng trabaho na binibigay po sa akin. And ayun, gusto ko lang po na ma-appreciate ng tao yung craft ko. Ayun, tapos VR, nabasa ko lang about sa hindi kita nagsisimba because of the priest na parang napolesta ka daw. Yes. So ano pong nangyari dito? Bale, altar server kasi ako ng bata since grade 5 po na to, grade 6. So, nag-serve talaga ako sa simbahan. And bukod po doon, part 1 ng youth ministry. So, ano po ako parang doon po kasi sa, hindi ko na siguro sa biggest city, basta sa city ko saan ako lumaki. Doon sa main church namin, nag-Sunday kami doon, mga bata, part 2 ng youth ministry. So, parang, ayun, one night, actually, marami namang beses na doon kami natutulog. Pero may isang beses na, isang beses natulog ako doon, din tinabihan ako. And then, syempre sa akin, bata pa ako, wala naman ako. Hindi ko naiisip na magagawa niya yun but, ayun, nangyari po. Ilan taong ka nung mga panahon na yan? Ano po ako, nasa first year po ako noon, 12 year high school. 12 or 13 years po. Tapos, ano yung naging parang hindi ka ba na-trauma habang lumalaki ka yung naisip mo yung nangyari niyo? Kasi yung iba dumadaan sa traumatic experience. Ano po syempre sobrang malaking epekto na sa buhay mo and may mga unconscious effect siya sa decision mo. Alam na aapektuhan niya lahat ng, yung mismong force mo sa buhay, parang hindi mo siya marirealize na nag-iiba, naging iba ka dahil doon sa pangyayari. And, sa trauma, syempre po kasi hindi naman dapat siya pinagdadaanan ng isang bata. Especially sa ganong klaseng tao po. Kasi mataas yung respeto natin din. Pero, I think na nakakope naman ako at napatawad ko naman siya at naka-move po ako. Kaya ngayon parang kaya ko na siya ikwento ng panormal na lang po. Kasi parang naisip ko, mag-dwell po tayo doon, wala namang mangyayari, especially po ngayon na sobrang daming blessings na padating sa buhay. Kung yun po yung pagkukunan ko ng pansin, baka mabulak lang po yung mga blessings siguro anong comment mo na lang kasi may mga artist din na dumaan sa ganyan, di ba? Napapanood mo ngayon, yung mga singer pa. So anong comment mo sa kanila na hanggang ngayon keep on pinaglalaban nila yung mga nangyari sa kanila, especially yung mga recent, di ba? Mga kilalang network pa. Opo, sa mga kung pinaglalaban po nila nangyari sa kanila, very valid po yung nararamdaman nyo. Kung tingin nyo kailangan siya paglaban nyo po, supportahan po kayo. Pero I believe kasi iba tayong pinapaniwala sa buhay. Ako po kasi, masyado lang po ako, maraming nire-receive na blessings and ayoko lang siya ma-block kapag ginuon ko yung attention nyo sa negative. Pero doon sa mga tao na gusto mag-focus doon, na gusto ipaglaban yung karapatan nila, deserve nyo po yan. Siyempre, alam ko naman na kahit matagal na po nangyari yan, ang laki na epekto sa buhay nyo at sobrang nabago yung course ng buhay nyo at hanggang ngayon may mga epekto po yan na hindi nyo kayang tanggalin at magiging permanent po yung epekto nyo sa buhay nyo. Pero siguro message na lang dito sa ibang tao na nakikinig or nagsasabi na pag-artista, bakit mo sinabi na for cloud? Or gusto mo pag-usapan na maging relevant ka ulit. Ganito po yan. Siguro sa akin na lang, sana po wag niyo po ma-experience. Wag niyo po sana at mga malapit sa buhay ninyo ma-experience yung naranasan ng mga tao na yun. Kasi although hindi ko po kayo masisisi na maiisip na invento, pero
yung siguro yung benefit of the doubt na baka naman totoo. Kasi paano po kung totoo naman, di ba? Nakawawa naman yung tao na ginudge natin kasi totoo lang po nung akin na recent article. Ano po yun eh, parang na-ambush lang ako ng interview and Nagulat din ako yung nabasa binigay ko lang, eh. sinabi ko lang kasi nga po, nakamove on naman na ako. Tapos nagulat ako na release yung interview. Pag nakita yung mga comments, nagulong po talaga ako siya, naiyak po talaga ako, parang bumalik siya, parang naging fresh ulit yung memories na parang nabalik ako doon sa eksena na yun. So, yun lang po. Sana lang po, let's be more kind sa sa ibang tao na bigyan natin ng benefit of the doubt and maging maingat lang po tayo sa mga sabihin natin, especially po sa mga biktima ng pang-aabuso. Huwag po nating kapag po kasi pinili natin, kapag po wala tayong opinion, o kapag po, pag wala po tayong opinion, ibig sabihin po, kumakampi na po tayo sa oppressor. So, wag po natin ugalingin yung ganun po. Yun na po, let's be more kind po sa lahat ng tao. And on the lighter side na lang, yung last question ko, may plano ka rin ba na mag-wholesome din? Kasi parang iniiwan na tayo lahat ng mga kasabay mo sa Viva Max, si Alumani, si Lagab, di ba? Parang ayaw na nila mag-Viva Max. So ikaw ba, do you come in mind na iiwan mo rin ba ang Viva Max? Or mag-pure wholesome ka na rin ba? Ang sa akin po, hindi ko po kasi iniin yung track na, diba parang ngayon may naririnig tayo ibang artist na parang, nag-Viva Max lang. Parang may nagsabi sa akin, nang sayang ka naman, nasa Viva Max ka lang. Para po sa akin, kasi hindi ko siya nakikita ganun eh. Kasi para sa akin, trabaho pa rin po ito at mas sa totoo lang, ang dami nga pong multi-awarded director sa Viva Max. Sobrang galing na director sa Viva Max. So, sobrang, nakaka-touch na, sobrang nakaka-proud na nakaka-work ko sila. So, wala po akong plano na iwanan po talaga yung Viva Max. Kung tatawagin po ako na gumawa ng sexy work, okay lang po. Pero, bago po ang Viva Max, may ginawa na po talaga ako mga wholesome. At i-release po sila soon. Nauna lang po talaga ang Viva Max. Kasi po, mabilis ang proseso sa Viva Max. Pagka-shoot mo ngayon, next month, naka-out na po agad yan. Pero yun, may mga na-shoot ko na mainstream na shoot namin sa ibang bansa. Yun po, medyo years sa Thailand yata yung inaabangan ko eh. Actually, hanggang ngayon po, excited po ako doon. Mag-theater po yan at nakapila na po siya sa mga film fest sa ibang bansa. So yun po, makakapunta na po tayo dun sa paggawa ng, may mga wholesome naman na po tayo nagawa. Pero kung ang tanong po, iiwan ko yung Viva Max. Hanggat binibigyan po ng proyekto, hindi po ako tatanggi. So, thank you BR and thank you, napaka-anis ng mga sagot mo. Thank you Talagang po. naramdaman namin yung sincerity mo. Thank you.